If you're aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Tama po. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo. At yung pong privileged speech niyo kanina, congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the... Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Today is December 18, araw ng Wednesday. At syempre, maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta nyo sa Jomolon TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-uusapan. At malamang nakita nyo na sa title yung ating didi-discuss para sa ngayong araw na to. At shoutout nga pala muna sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin dyan. Advance Merry Christmas, 7 days na lang po. At Pasko na. Sana nakapag-ipon at nakapagpadala na kayo ng Noche Buena para sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Shoutout din natin syempre yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man lupalop kayo naroroon at nanonood. At syempre paki-comment dyan sa baba, attendance check muna tayo kung saan lupalop man kayo naroroon, ha? Gusto ko malaman ng makita natin kung saan umaabot yung video natin. At syempre, para sa YouTube engagement na rin, ha? Okay yan, ha? I-comment nyo dyan, halimbawa watching from Switzerland, Japan, Canada, meron pa Czechoslovakia. Kung dito naman sa Pilipinas, Bulacan, Tansa, Cebu, Davao, Mindanao, at kung saan-saan pa. Advance Merry Christmas din sa inyo. Okay ba yung boses natin? Eto na, ha? Shoutout sa lahat ng mga bagong pasok, yung mga nag-subscribe sa atin ngayon lang, kanina lang, kahapon lang. Welcome po kayo dito sa channel natin. Just make it sure lang na na-click nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin at pinag-uusapan natin sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Ha? At tapos yung mga matatagal na, yung mga sumusuporta talaga ng tunay sa atin, pwede nyo i-play all yung video natin. Tapos yan nyo lang mag-run yung ads natin. Ha? Kung naglilinis kayo ng bahay, naghuhugas kayo ng pinggan o nagluluto, gawin nyo na lang yun para suporta nyo sa aming mga content creator. Okay na? At huwag natin patagalin pa. At paki-like at share na rin yung video natin. Ito na, sagutan. Muntik na magkainatan. Plenary session. Ano ba to? Third plenary session sa House of Representatives Richard Gomez at pati na rin ito sing Erwin Tulfo. Nagkasagutan, tapatan. Panoorin natin yung speech muna ni Erwin Tulfo, tapos yung speech naman ni Goma kung saan nagkasagupan na itong dalawang dito sa part na to. Goma ako sa part na to. Napanood na natin, hindi naman ganun kabigatan yung pinag-uusapan nila, pero syempre alam mo na, mga konting sagutan at syempre paandaran, ika nga, no? Paandaran. Parang mahina yung boses natin. Paandaran sila. Tingnan natin. Eto na, panoorin na natin ang pinag-uusapan sa plenary session. Privilege speech to. Una si Erwin Tulfo. Tapos si Kong Richard Gomez. Kahapon lang to, isang araw, December 16, 2024. Let's go. Of the ACT-CIS party list to avail of the privilege hour. The Honorable Erwin Tulfo is recognized to avail of the privilege hour. Erwin Tulfo. Ito, tinatakbo nito, Senador. Mr. Speaker, members of the esteemed chamber, I rise today on a different matter. Kapatid ni A Rafi. critical matter concerning Section 21 of Republic Act number 9165, or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, which mandates the inclusion of media representatives as signatories in the inventory of confiscated drug-related items. While this provision was crafted to enhance transparency in anti-drug operations, I submit that it is time for us to revisit and devolve this responsibility to better suited entities
Mr. Speaker. The inclusion of media representatives represents or presents significant challenges and risks. Media practitioners who are civilians are placed in potentially life-threatening situations when required to participate in such operations. Exposing them to these risks compromises not only their safety, but also that of their families, Mr. Speaker. Moreover, involving media representatives in law enforcement tasks raises concerns about their independence and neutrality. Journalists are meant to act as impartial watchdogs of government actions, holding public officials accountable from an objective stance. Requiring their direct participation, Mr. Speaker, in these operations undermines their role and may cast doubt on their credibility and impartiality. It is imperative that we devolve this responsibility to more appropriate witnesses who are already empowered under the law. Section 21 of RA 9165 already mandates the presence of Department of Justice representatives and barangay officials as witnesses in this process, Mr. Speaker. These individuals are better suited to fulfill the role of ensuring transparency and accountability in documentation of confiscated drug-related items. Additionally, we can enhance existing safeguards to further promote transparency without involving media personnel. Like comprehensive video documentation can serve as a reliable and tamper-proof record of the inventory process, ensuring accountability without requiring physical witness to be present in dangerous environments. Increased training and oversight for DOJ and barangay representatives can strengthen their ability to act as effective witnesses. By devolving, Mr. Speaker, this responsibility to individuals already mandated and equipped for this role, we can preserve the safety of our media professionals, uphold journalistic independence, and maintain the integrity of anti-drug operations. Mr. Speaker, I urge this esteemed chamber to consider an amendment to Section 21 of Republic Act 9165, replacing media representatives with more suitable alternatives while reinforcing mechanisms for accountability and transparency. Let us act decisively to modernize this law and ensure its implementation aligns with our commitment to safety, justice, and good governance. Thank you, Mr. Speaker and my colleagues, and I look forward to our Ayan. deliberations on this matter soon. Si Richard Maraming Gomez naman ang salamat sunod po. dito. Magandang hapon sa ating lahat. Thank you very much. Daghang salamat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Richard Gomez Ayan. of the 4th District of Leyte for his interpellation. Dito kay The Goma ako Honorable rito. Richard Gomez is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa inyo lahat. I'd like to find out if the good congressman from ACT Party List would like to answer some of my questions regarding his privileged speech. Picture pa kayo ha. Hindi nyo hintayin mag-switch yung camera eh. Mr. Speaker and my colleague. Selfie pa eh. Sana ba? Si Richard Thank you, Gomez na Mr. yung sunod Speaker. dito. Privilege hour din, kung tawagin. I would Yan na. like to find out from the good congressman if you are a member of the Anti-Drugs Committee. No, I am not my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group.
Mr. Speaker. And if you are what were you again, Mr. Yan na, yan Mr. na. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you're Yeah, aware, yeah. Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories Signatory. in drug-related Related items. operations, particularly on confiscated items, Yes. Mr. Speaker. Eh, All yan, right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, you know, RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been, Talagang been nakaharap. amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Ah. Can you repeat that, Mr. Speaker? Nagalugin ko po. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay bilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. ng Pagdating committee. ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, Bilisan. sana nga po mapabilis natin ito Yes. sa Senado. Dahil sa Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po ang magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech, pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman, Correct. ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa po batas, alahong saysay
ang pagre-review. Wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagpa-privilege speech para marinig po tayo sa Senado. Now, we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Salamat. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate. Inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Parang gustong sabihin, magbasa ka muna eh, no? Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level. At tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po, I am pushing for it. Nabilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangan rebisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po. At hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I am saying is that the Ayaw pa reason rin why tumigil eh. I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing what we're doing here and watching us to fast track. Kung meron man, kung nandyan na po sa kanilang mga kamay, na bilisan because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. We can only tell them and inform the public that we already did this. Tama po ang ating kasamahan na sinasabi niya pong ni-review na po yan, inalis na po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin yan po, ay nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker, my dear colleague. Sir. Halusot. Thank you, Mr. Speaker. Oh, I thought amending Section 21 was the main thrust of the privilege speech. I didn't know it was to fast track the House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, yun na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21 yung pagsama ng media kapag po nag-iimbentary sa mga bypass, sa mga nahuli na ay wala na po sa community level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana po, another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan nyo naman, kasi binilisan na po namin. I wish I can, we will do that, Mr. Speaker, para makarating po itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker, kundi tayo lamang po ay pwede nating sabihin na nag-aantay po tayo. Kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do or I have to make another privilege speech, Mr. Speaker. We shall await the next privilege speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Congressman. Maraming Okay. salamat po. Magandang hapon. Mga kayon, iiwan ko na sa inyo to. Iiwan ko na sa inyo to. Please comment down below your suggestion, your comments. Ito si Richard Gomez, magaling to.
To tell you honestly, magaling. Magaling to sa pagkakaintindi ko dahil bukod sa active ito sa paggawa ng mga ganyan-ganyan, mga batas-batas. Kundi ako nagkakamali, ito yung nanguna doon sa yung sa 400cc na mga motor na pwede nang dumaan sa mga SLEX, NLEX, sa mga highway, sa mga skyway, yung mga 400cc above. Ang pagkakaalam ko, si Richard Gomez ang nanguna dito, no? Sa para maisabatas yung ganong partikular na makadaan yung mga 400cc na motor sa mga SLEX, NLEX na yan. Anyway, mga kayon, ito iwan ko na sa inyo yung opinion, yung suggestion dito sa topic natin na sa kongreso na to, yung privilege hour ni Erwin Tulfo at ni Richard Gomez. Pabor ba kayo si Erwin Tulfo makapasok sa Senado bilang senador? O paki-comment down sa baba kung pabor ba kayo o hindi. At kung hindi, paki-explain na lang. Nababasa ko yan mga kayo, nababasa ko yan kasi pagka madaling araw nagbabrowse ako, nag-check ako, nababasa ko naman yung mga comment nyo. Minsan nakakapag-heart tayo pero minsan mas madalas hindi. O kasi tinitignan ko din kung ano yung tinitignan ko din kung ano yung mga comments niyo para sa ganun kung meron tayong dapat i-improve o i-topic na mga galing sa inyo na suggestion nyo magawa natin. Mga kayo ito sinasabi ko lang kung nabago ka sa channel natin, syempre sana makapag-subscribe ka at click mo na yung notification bell. Tapos paki-like and share na rin yung mga videos natin. Marami pa tayong pag-uusapan. Definitely next year magkakaroon tayo ng live session siguro sa gabi mga 9 o'clock or alas 10 kahit 1 to 2 hours lang nang sa ganun mabasa ko naman yung comment nyo at makapag-usap naman tayo through live session natin. No? So yan, baka gabi na yan. Malamang gabi yan kasi yung issue ng bayan ating pag-usapan natin, itong programa natin, everyday ito, 1:00 at alas 6 ng hapon. So yung live, baka sa gabi natin gagawin. Baka MWF. Naiisip ko na MWF tapos 9 o'clock or 10 o'clock in the evening. Nang sa ganun, ma-shoutout naman natin lahat ng gusto magpa-shoutout. Again, dalawa lang yung sinusuportahan natin na politiko. Sa ngayon, sa ngayon. Baka meron pa madagdag. Isko Moreno, dahil laking Maynila ako, laking Tondo ako, at marami akong nakitang pagbabago nung siya'y nakaupo. So, Isko Moreno for Manila. Blue Hearts naman, paki-comment naman dyan kung pabor ka rin. Kaya Isko Moreno. Siyempre, DDS, BP Inday Sara Duterte o kahit sinong Duterte. Green Hearts, paki-comment naman dyan sa baba. So far, as of today, as of now, yan pa lang yung sinusuportahan natin. Meron akong napupusuan sa Laguna. Nagko-conduct pa ako ng sarili kong investigation kung karapat dapat nga siyang masuportahan o ma-promote at mapag-usapan dito sa atin. Pero nang sa ganon, alam mo yon. Pero yung issue ng bayan, ating pag-usapan, tuloy-tuloy po yan. Sa ngayon kasi, yung impeachment, wala akong naririnig na mga agam-agang regarding impeachment. So, tahimik talaga sila. Tahimik. Hindi ko alam kung wala na silang maibala o nag-iisip sila ng next move nila. Wala yung impeachment, wala. As in, wala tayong naririnig. Patapos na yung session December 18. O December 20, bakasyon na nang nasa Kongreso. Ewan ko lang kung pare sila ng bakasyon ng Senado. Basta bakasyon na sila. So, so doon natin malalaman. Next year yan. So next year, marami tayong mapag-uusapan at marami tayong magiging topic dito sa programa natin. Advance Merry Christmas at maligo kayo sa bagong taon. Tuloy-tuloy lang yung upload natin. Hindi ko lang alam kung makakapag-upload pa ako ng December 25 o baka mag-day off ako ng 24, 25 tapos resume ng December 26. Next year, meron tayong field, meron tayong survey, meron tayong mga gusto kong marinig yung yung mga opinion sa labas, no? Sa labas opinion. Meron tayong survey pero yung reaction natin, yung issue ng bayan ating pag-usapan tuloy-tuloy yan. So gusto ko lang idagdag yung mga reaction ng tao sa labas regarding kung sino yung gusto nilang mayor, kung sino yung gusto nilang kung ano yung masasabi nila sa impeachment case ni BP Sara. Yun ang pag-uusapan natin next year. So maraming tayong i-upload next year, 2025. So antabayanan nyo lang dyan. Nga pala, meron tayong dyan, join membership dyan. Pakiclick kung gusto nyo mag-join. I think 200 lang ata monthly nun. Meron tayong mga vlogs, mga videos na unang makakapanood yung mga members natin before ko i-public. Kaya yun ang privilege nila, yung mga members. Sana makapag-join kayo sa membership natin. Maraming salamat ha. Iwan ko na sa inyo dyan sa baba yung comment section, yung opinion nyo, yung suggestion nyo regarding dito sa sagutan ni Erwin Tulfo at ni Richard
Gomez. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV po. Issue ng bayan, ating pag-usapan.